Sa gitna ng kadiliman ng gubat ng Karabalan, kilala ang pamilyang Salvacion sa kanilang taglay na misteryo. Sa unang tingin, sila'y tila ordinaryong mga tao. Tahimik na namumuhay sa gilid ng nayon, ngunit sa likod ng kanilang kaaya-ayang imahe, nananahan ang isang lihim na matagal nang tinatago. Ang pinuno ng pamilya ay si Lacandarom, ang hari ng mga aswang. Ang kanyang anak si Isabela ay kilalang reyna ng kagandahan sa nayon. Mahaba ang kanyang itim na buhok na kasing itim ng gabi at ang kanyang mga matay tila nangungusap sa sino mang tumitig dito. Ngunit sa kabila ng kanyang karektan, may kakaibang aura si Isabela na hindi may paliwanag ng mga tao. Hindi nila alam na sa kanyang dugo ay nananalaytay ang sumpa ng aswang. Sa kabila ng kanyang lihim, si Isabela ay nabubuhay ng payapa. Wala siyang nais kundi makalaya sa anino ng kanyang ama at mabuhay bilang isang normal na tao. Ngunit isang araw, ang kanyang buhay ay nagbago magpakailanman. Lumubog ang araw sa Karabalan at unti-unting bumalot ang kadiliman sa nayon. Si Isabela ay naglalakad pa uwi mula sa ilog matapos ang kanyang paliligo. Sa likod ng kanyang bawat hakbang ay tila may gumagapang na anino ng panganib. Hindi niya napansin ang 5 kalalakihan na nakatanaw sa kanya mula sa likod ng mga puno. Ang kanilang mga matay puno ng kasamaan. Si Danilo, ang leader ng grupo, ay matagal nang may lihim na pagnanasa kay Isabela. Alam niyang hindi siya maaaring tanggihan ng dalaga, ngunit sa kanyang utak na baluktot, ang tanggihan ay insulto. Sa gabing iyon, tinipon niya ang kanyang mga kasama upang gawin ang isang kasalanang hindi mapapatawad. Si Isabela ay maganda, ngunit wala siyang magagawa kung tayo'y magkaisa, wika ni Danilo habang sinisilip ang dalaga. Tumango ang 4 niyang kasama. Ang kanilang mga ngiti puno ng kahayupan. Sa isang iglap, bumagsak si Isabela sa lupa. Itinali nila ang kanyang mga kamay at piniringan ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit tinakpan ni Danilo ang kanyang bibig. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, narinig ng mga punong kahoy ang kanyang mga sigaw ng takot at sakit. Ang hindi nila alam, habang ginagawa nila ang kanilang kababuyan, isang halimaw ang tahimik na nagising sa loob ni Isabela. Matapos ang kasuklam-suklam na gawain ng mga lalaki, iniwan nila si Isabela na duguan at walang malay sa gitna ng kagubatan. Ngunit sa halip na kamatayan, ang gabing iyon ay naging simula ng kanyang pagkagising. Sa gitna ng kawalan, unti-unting bumalik ang kanyang ulirat. Ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ngunit higit pa rito, ang galit at puot na bumalot sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula niyang maramdaman ang kakaibang init na nagmula sa kanyang dugo. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pula at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng hindi may paliwanag na lakas. Sa pagkakataong iyon, ang dugo ng isang aswang ay tuluyang bumalot sa kanya. "Magsisisi kayo," bulong niya habang ang kanyang tinig ay nagbago. Nagmistulang tinig ng isang halimaw. Ang 5 lalaki na nagtatampisaw sa kanilang tagumpay ay hindi nakala ang paparting na pagbagsak. Habang sila'y nagkakatuwaan sa gitna ng kagubatan, biglang nagdilim ang paligid. Isa-isa silang nakarinig ng mga kakaibang tunog, parang mga kalmot sa kahoy at mga ungol na hindi nila may paliwanag. "Anong nangyayari?" tanong ni Danilo habang hawak ang itak. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang matalim na kuko ang sumabit sa kanyang dibdib. Isa-isang naglaho ang mga lalaki sa ilalim ng anino ng kagubatan. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong nayon. Ngunit walang nakarinig kung naglakas loob na lumapit. Si Isabela, ngayon ay hindi na ang inosenteng dalaga, ay nagmistulang halimaw na nagtataglay ng puot ng isang diyosa.
Ang natitirang apat ay nagsimulang tumakbo, ngunit walang takbuhan ang maaaring makatakas sa galit ng isang nagising na aswang. Sa bawat takbang nila, tila mas lumalapit ang anino ng kamatayan. Ang isa'y natagpuan sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang ligay na putol na parang hiniwa ng matalim na kutsilyo. Ang isa ay nakalambitin sa sanga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang ang kanyang katawan ay wala ng buhay. Si Danilo ang leader, ang natira. Humihingal siyang tumatakbo. Ngunit ang takot ay nagpapabigat sa kanyang mga paa. Nang marating niya ang gilid ng ilog, hinarap niya si Isabela. Ngayon, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at ang kanyang katawan ay nababalot ng mga punit na damit at dugo. Hindi ko ito gusto, bulong ni Isabela habang nilalapitan siya. Pero dahil sa inyong kasamaan, itinulak niyo ako sa impyerno. Sa huling pagkakataon, sumigaw si Danilo bago siya tuluyang nilamon ng anino. Sa pagbabalik ni Isabela sa tahanan ng kanyang ama, ramdam niya ang bigat ng kanyang bagong anyo. Sa bawat takbang patungo sa mansyon ng salbasyon, ang kanyang damdamin ay pinaghalong puot at takot at pagkamuhi sa sariling naging anyo. Ngunit alam niya, wala nang balikan. Sila Kandarom, ang hari ng mga aswang, ay nakaupo sa trono ng kanilang silid tanggapan nang dumating si Isabela. Sa halip na magulat, isang malupit na ngiti ang bumalot sa kanyang muka. Isabela, tuluyan ka nang nagising. Hindi mo maitatanggi ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat, wika nila Kandarom. Hindi ko ito ginusto, ama, sagot ni Isabela. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng galit. Ginising ito ng kababuyan ng mga tao. Sila ang nagtulak sa akin sa pagiging halimaw. Lumapit sila Kandarom at tinawakan ang mukha ng kanyang anak. Ang bawat halimaw ay isinilang mula sa kadiliman. Ngunit tandaan mo, anak, ang kadilimang iyon ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ang tanong, paano mo gagamitin ang lakas na ito? Hindi sumagot si Isabela. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan upang magdulot ng kasamaan. Sa halip, itinalaga niya ang sarili sa paghahanap ng hustisya para sa mga inabusong tulad niya. Habang dumaan ang mga araw, kumalat ang balita sa buong nayon tungkol sa pagkawala ng 5 kalalakihan. Ang ilan ay nagsabing sila'y sinumpa, habang ang iba'y naniniwalang pinatay sila ng mga engkanto sa kagubatan, ngunit walang makapagturo sa tunay na dahilan ng kanilang pagkawala. Sa kabila ng kanyang galit, pilit na bumalik si Isabela sa normal na pamumuhay. Ngunit ang normalidad ay isang ilusyon lamang. Sa gabi, siya'y binalot ng bangungot ng nakaraan. Ang kanyang mga panaginip ay puno ng sigaw ng takot, hindi lamang mula sa kanyang karanasan kundi mula rin sa lalaking kanyang pinatay. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa tabing ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Sa kabila ng kanyang takot, narinig niya ang mga tinig, mga boses na humihingi ng tulong. Hindi kami makatulog. Isabela, tulungan mo kami, sabi ng tinig ng isang lalaki. Si Danilo. Pagmulat ni Isabela at nakita ang 5 anino sa kanyang harapan, ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat at ang kanilang mga mata ay naglalagablab. Hindi niyo ako kayang takutin, sigaw niya. Ngunit sa kalooban ay naroon ng pangamba. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima ay bumalik upang maghain ng paghihiganti. Kinabukasan, nalaman ni Isabela mula sa kanyang ama na ang mga espiritu ng mga napatay niya ay nagiging gabunan, mga masamang kaluluwang gumagala upang magdala ng takot. Sinabi nila Kandarom na ang tanging paraan upang magpatahimik ang mga ito ay ang paglilinis sa kanilang mga kaluluwa gamit ang dugo ng isang inosenteng buhay. Kung gusto mong mapalaya ang iyong sarili sa kanilang paghihiganti, kailangan mo magbuwis ng isa pang buhay,
payo ni Lacandarom. Ngunit si Isabela sa kabila ng pagiging anak ng isang aswang ay hindi kailanman kayang pumatay ng inosente. Sa halip, nagpa siyang harapin ang mga espiritu sa kanyang sariling paraan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, pumunta siya sa kagubatan kung saan niya pinatay ang 5 lalaki. Dala ang isang anting-anting na binigay ng isang matandang ermitanyo. Naglatag siya ng bilog na asin at nagsimulang magdasal. "Magsipakita kayo. Alam kong nandito kayo," wika niya. Sa isang iglap, lumitaw ang 5 espiritu. Ang kanilang mga katawan ay nagsisindi ng apoy at ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. "Hindi kami titigil, Isabela, hanggat hindi mo pinagbabayaran ang ginawa mo. Mananatili kaming isang sumpa," wika ni Danilo. Huminga ng malalim si Isabela at nilakasan ang kanyang loob. "Hindi ko ipagkakaila ang aking kasalanan, pero kayong nagtulak sa akin sa ganito. Hindi ako magsisisi sa pagpatay sa mga hayop na tulad ninyo." Ang lupa ay yumanig at ang espiritu ng mga lalaki ay nagsimulang maglaho sa liwanag ng anting-anting ni Isabela. Ngunit bago tuluyang mawala, iniwan ni Danilo ang isang babala. "Huwag kang magtiwala sa kadugo mo, Isabela. Ang totoong kaaway ay nasa loob ng iyong tahanan." Hindi mapakali si Isabela sa sinabi ni Danilo. Bago ito tuluyang maglaho, "Huwag kang magtiwala sa kadugo mo." Paulit-ulit na umalingongo sa kanyang isipan. Alam niyang may malalim na lihim ang kanyang ama, ngunit hindi niya lubos maisip na maaari siyang traidorin nito. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang kalimutan ang lahat ng nangyari, ngunit hindi yun naging madali. Sa bawat sulok ng mansyon ng kanilang pamilya, tila may anino ng panganib, lalo na sa presensya ni Lacandarom, na ngayon ay tila mas malapit sa kanya kaysa dati. Isang gabi, habang tahimik siyang nagdarasal sa altar ng kanilang pamilya, nilapitan siya ng kanyang ina, si Aling Celia, na tahimik ngunit puno ng malasakit. "Isabela, may dapat kang malaman," bulong ng kanyang ina. "Matagal ko nang tinanggap na si Lacandarom ay may madilim na kaluluwa. Ngunit hindi ko inakala na pati ikaw ay madadamay." Napatigil si Isabela. "Anong ibig mong sabihin, ina?" "Ang iyong ama, may plano siyang gawing ganap kang tagapagmana ng kanyang trono bilang hari ng mga aswang. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. Kailangan niyang ihandog ang kaluluwa ng anak niyang babae upang maging immortal." Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng malinaw na sagot si Isabela sa mga katanungan niya tungkol sa kanyang ama. Si Lacandarom ay hindi lamang isang leader ng mga aswang, kundi sa ring halimaw na gagawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang impormasyon ay nagbigay din ng bigat sa kanyang dibdib. Paano nalalabanan ng kanyang sariling ama, ang taong nagpalaki sa kanya, at paano niya matatakasan ang sumpang nakatali sa kanyang dugo? Nagdesisyon siyang lalamin ang buong katotohanan. Kinagabihan, habang natutulog si Lacandarom, pumasok siya sa pribadong silid ng kanyang ama. Doon niya natagpuan ang isang antigong aklat na nakasulat sa lumang baybayin. Sa mga pahina nito, natuklasan niya ang isang nakakatakot na seremonya upang maging immortal ang isang hari ng mga aswang. Kailangan niyang ihain ang kaluluwa ng isang dalaga mula sa sariling dugo. At ang dalagang iyon ay walang iba kundi si Isabela. Biglang bumukas ang pinto. Nakita niyang nakatayo si Lacandarom sa harapan niya. Ang kanyang muka'y puno ng puot. "Hindi ko inakalang darating ang araw na pagtataksilan mo ko, anak," malamig niyang sabi. "Ngunit mukhang kailangang simulan ang seremonya ng mas maaga kaysa sa inaasahan." Hindi naghintay si Isabela na kumilos ang kanyang ama. Agad siyang tumakbo palabas ng silid, dala ang aklat na naglalaman ng sekreto sa kanyang ama. Ngunit mabilis si Lacandarom. Sa isang iglap, inarangan niya ang kanyang anak sa bulwagan ng mansyon. "Hindi mo maiwasan ang iyong tadhana, Isabela.
ikaw ang susi sa aking walang hanggang buhay, sabi nila Kandarom. Hindi ako magiging kasangkapan ng kasamaan mo, sigaw ni Isabela. Biglang nagbagong anyo nila Kandarom. Ang kanyang balat ay naging itim na tila uling at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pula. Ang kanyang mga kuko'y bumaba na parang mga espada, ngunit sa kabila nito, hindi natakot si Isabela. Ramdam niya ang init ng kanyang sariling dugo. Ang kanyang sariling kapangyarihan bilang anak ng hari ng mga aswang ay unti-unting gumising. Tumindig siya at hinarap ang kanyang ama. Ang kanyang mga kuko'y humaba at ang kanyang mga mata'y kumikislap sa parehong pulang liwanag. Nagtagpo ang mag-ama sa gitna ng bulwagan. Ang kanilang mga galamay ay nagbagaan at ang bawat hampas ay nagdulot ng lindol sa buong mansyon. Ang mga haligi nagkabitak at ang sayag ay tila mabibiyak sa anumang sandali. Hindi ako magiging tulad mo, sigaw ni Isabela habang ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang kanyang ama. Ngunit sila Kandarom ay mas makapangyarihan. Sa isang iglap, hinagis niya si Isabela sa pader, dahilan upang mabitawan nito ang aklat. Tumayo siya ng malakas. Walang halagang iyong tapang anak. Ikaw ay akin. Ang iyong buhay ay para sa aking kaluwalhatian. Habang nakahandusay si Isabela, tila nawawalan na siya ng pag-asa, ngunit sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Hindi mo siya matatalo gamit lamang ang lakas. Gamitin mo ang puso mo, Isabela. Ang kadiliman ay hindi maaaring talunin ng isa pang kadiliman. Sa mahuling sandali, tumindig si Isabela at nagpakawala ng sigaw na puno ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, ngunit hindi na ito pula kundi puting liwanag. Ang kanyang puso na puno ng pagmamahal at malasakit para sa mga inosenteng tao ay naging kanyang sandata. Sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong mansyon. Napasigaw sila Kandarom habang ang liwanag ay tumagos sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nasunog at ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala sa alingawngaw. Pagkatapos ng laban, natagpuan ni Isabela ang kanyang sarili sa gitna ng guho ng kanilang mansyon. Wala na sila Kandarom, ang hari ng mga aswang ay tuluyang nawala. Lumipas ang magdamag, ngunit ang liwanag na nagmumula kay Isabela ay nanatiling nakabalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay pinapanood siya ng buwan at mga bituin. Mistulang sila ay saksi sa kanyang laban. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maiwasang maramdaman ang kirot sa kanyang puso. Ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan, ang kanyang pagiging inosente, ang kanyang simpleng pangarap na mamuhay ng payapa ay tila mga basag na salamin na hindi na may babalik. Sa gitna ng guho ng kanilang mansyon, nakita niya ang kanyang ina, naduguan, ngunit buhay. Isabela. Mahina ngunit puno ng pagmamalasakit ang tinig ni Aling Celia. Lumapit si Isabela at agad na yakap ang kanyang ina. Ina, tapos na. Wala na si ama, wika niya habang nanginginig ang kanyang boses. Ngunit umiti si Aling Celia ng mapait. Isabela, hindi pa tapos ang lahat. Ang iyong amay maaaring nawala, ngunit ang kanyang impluwensya ay nananatili. Ang kanyang hukbo ng mga aswang ay hindi kailanman titigil hanggat may dugo ka niya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa nayon tungkol sa pagkawasak ng mansyon ng mga salbasyon. Ang mga tao ay nagtipon upang alamin ang nangyari, ngunit walang nagtangkang pumasok sa guho. Ang kanilang takot sa pamilya ni Isabela ay nananatili, ngunit hindi nila alam ang kabutihang nilabanan ni Isabela sa ilalim ng gabing iyon. Habang pinag-iisipan ni Isabela ang susunod niyang hakbang, dumating si Aling Celia dala ang isang kahon na may mga ukit na sinaunang baybayin. Ito ang iniwan sa akin ng aking ina, sabi ni Celia. Sa loob nito ay nakatago ang tanging bagay na maaaring makatulong sa iyo upang labanan ang natitirang mga alagad ng iyong ama. Binuksan ni Isabela ang kahon at natagpuan ang isang amulitong hugis buwan at isang balumbon ng sulat. Sa mga liham, nakasulat ang kasaysayan ng kanilang pamilya
kung paano naging hari ng mga aswang si Lacandarom at ang sumpang itinakda sa kanilang dugo. Natuklasan ni Isabela na ang amulitong iyon ay may kakayahang pahupain ang uhaw ng dugo sa sino mang aswang. Ngunit sa parehong dokumento, may babala. Ang paggamit nito ay magdudulot ng malaking sakripisyo. Isang gabi, habang binabasa ang mga liham, naramdaman ni Isabela ang kakaibang presensya sa paligid. Tumayo siya, hawak ang amuleto at lumapit sa bintana. Doon niya nakita ang isang grupo ng mga anino na gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi iyon ordinaryong mga tao. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag at ang kanilang mga anyo ay malamig at nakakatakot. Ang mga ito ay natitirang hukbo ni Lacandarom, mga halimaw na naghandang ituloy ang plano ng kanilang pinuno kahit wala na siya. "Isabela," sabi ng isa sa kanila, ang leader ng grupo, "ikaw ang bagong tagapagmana ng trono. Sumama ka sa amin at muli nating itatayo ang kaharian ng mga aswang." Ngunit tumayo si Isabela ng buong tapang. "Hindi ako magiging tagapagmana ng kasamaan. Kung gusto niyong sundan ako, sundan niyo ako sa liwanag, hindi sa dilim." Ang mga halimaw ay napangisi. "Kung ayaw mo, wala kaming pagpipilian kundi ang sirain ka tulad ng ginawa mo sa aming hari." Ang sumunod na mga araw ay naging paghahanda para sa nalalapit na digmaan. Sa tulong ng kanyang ina, inalam ni Isabela ang tamang paraan ng paggamit sa amuleto. Pinagsama nila ang kaalaman ng albularyo at ang kakayahan ni Isabela bilang anak ng aswang. Sa gabi ng bagong buwan, dumating ang hukbo ng mga halimaw. Ang kanilang mga anino ay bumalot sa buong nayon at ang mga tao ay nagtago sa kanilang mga tahanan. Ngunit si Isabela, suot ang amuleto, ay tumayo sa gitna ng plaza ng bayan. "Ito ang huling gabi ng iyong pananakot," sabi niya. Sa isang iglap, sumugod ang mga halimaw, ngunit sa bawat hakbang, binanlawan sila ng liwanag mula sa amuleto ni Isabela. Ang ilan ay nawala, ngunit ang iba ay nagpatuloy sa pag-atake. Sa wakas, nagharap si Isabela at ang leader ng hukbo. Malakas ito, ngunit sa tulong ng kanyang sariling lakas at ang liwanag ng amuleto, nagawa niyang talunin ito. Pagkatapos ng laban, muling bumalik ang katahimikan sa nayon, ngunit alam ni Isabela na hindi pa rin siya ligtas. Ang dugo ng aswang ay nananatili sa kanyang ugat at ang bawat hakbang niya patungo sa mas malaking hamon. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang mga inosente at labanan ng mga halimaw sa loob at labas ng kanyang mundo. Si Isabela, ang dalagang minsang naging biktima ng kasamaan, ay naging mandirigma ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Makalipas ang ilang linggo, naging tahimik ang nayon ng San Gabriel. Sa kabila ng mapanirang digmaan sa pagitan ni Isabela at ng hukbo ng kanyang ama, tila bumalik na ang normal na takbo ng buhay ng mga tao. Ngunit sa kalooban ni Isabela, alam niya ang katahimikan na iyon ay pansamantala lamang. Isang gabi, habang naglalakad si Isabela sa gilid ng kakahuyan, narinig niyang may hinang huni ng isang awit, isang matandang dasal na tila tawag mula sa kanyang nakaraan. Napahinto siya at tumingin sa paligid. Doon, sa lilim ng isang malaking puno ng baliti, nakita niyang isang matandang babae na tila naghahantay sa kanya. "Isabela," tawag ng matanda na tila kilalang kilala siya. "Alam kong darating ka." Lumapit si Isabela. Hawak ang kanyang amuleto. "Sino ka? Bakit mo ako kilala?" Ngumiti ang matanda. "Ako si Anang, isang albularyo mula sa kabilang nayon. Matagal na kitang inaabangan. Ang dugo mo, Isabela, ay may kakayahang magbalansi ng mundo. Ngunit kailangan mo magdesisyon. Mananatili ka bang tao o yayakapin mo ang iyong lahi?" Napalunok si Isabela. Alam niya ang tanong na iyon ay kasing bigat ng laban na hinarap niya laban sa kanyang ama.
Hindi niya lubos na iintindihan ang ibig sabihin ng balanse, ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko gusto maging halimaw tulad ng ama ko, sagot niya. Totoo yan, sagot ni Xianang. Ngunit hindi mo may tatanggi ang iyong pinagmulan. Ang tanong ay paano mo gagamitin ang kapangyarihan mong iyon? Ipinakita ni Xianang kay Isabela ang isang lumang balumbon na may ukit ng sinaunang baybayin. Nakasulat dito ang isang propesya tungkol sa isang anak ng dalawang mundo, ang isang nilalang na may dugong tao at aswang na magiging susi sa pagbabago ng kanilang mga lahi. Ang dugo mo, Isabela, ay espesyal. Hindi lamang ito makapangyarihan, kundi ito rin ang maaaring magtulak sa mga aswang na maging mapayapa, paliwanag ni Xianang. Ngunit upang magawa iyon, kailangan mong maglakbay sa puso ng kadiliman, ang tahanan ng mga hari ng aswang. Doon mo malalaman ang tunay mong tadhana. Hindi naging madali para kay Isabela ang magdesisyon tanggapin ang hamon ni Xianang. Ngunit sa huli, naisip niya kung mayroon mang paraan upang tuluyang magtapos ang sumpa ng kanyang lahi, ay kailangang harapin niya ito. Kasama si Xianang, nagsimula siyang maglakbay papunta sa isang lugar na tinatawag na Puso ng Kadiliman, isang mahiwagang kagubatan sa dulo ng kanilang isla. Sa kanilang paglalakbay, marami silang nakaharap na nilalang, mga engkanto, tiyanak at iba pang halimaw na minsan nakikipagtulungan, minsan kalaban. Habang papalapit sila sa layunin, unti-unting natutunan ni Isabela ang kontrolin ng kanyang kapangyarihan. Sa tulong ni Xianang, natuklasan niya kung paano gamitin ang kanyang dugo upang magpagaling, magpalakas at magbigay liwanag sa dilim. Pagdating nila sa Puso ng Kadiliman, natagpuan nilang isang malaki at mistikal na altar na gawa sa itim na bato. Sa paligid nito may mga aninong gumagalaw, mga kaluluwa ng mga hari ng aswang na nauna kay Lakandarom. Lumapit si Isabela sa altar, hawak ang kanyang amuleto. Sa sandaling iyon, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isabela, ang anak ng dalawang mundo, anong nais mo? Gusto kong wakasan ang sumpa ng aking lahi, sagot ni Isabela nang walang pag-aalinlangan. Wakasan ang sumpa? Tumawa ang boses, malalim at nakakatakot. Hindi mo ba alam na ang sumpang iyon ay siya ring dahilan ng iyong lakas? Kung tatanggalin mo ito, mawawala ang lahat ng iyong kapangyarihan. Maging ang mga aswang na sumusunod sa liwanag ay mawawala. Nag-isip si Isabela. Alam niyang hindi niya gustong maging tulad ng kanyang ama, ngunit ayaw rin niyang magdala ng kapahamakan sa iba. Kung ganon, hindi ko aalisin ang sumpa. Bagkus, babaguhin ko ito. Ang lahi ng mga aswang ay hindi magpapalaganap ng kasamaan. Ang kanilang kapangyarihan ay magiging tagapagligtas, hindi tagawasak. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Ang mga anino ay nawala at ang altar ay naglaho. Sa halip, isang bagong simbolo ang lumataw sa amuleto ni Isabela. Isang buwan at araw magkasama, tanda ng balanse ng liwanag at dilim. Pagkatapos ng ritual, bumalik si Isabela sa San Gabriel bilang isang bagong nilalang. Hindi na siya isang ordinaryong dalaga, kundi isang pinuno ng pagbabago para sa mga nilalang na tulad niya. Sa tulong ng kanyang ina at Xianang, ginamit niya ang kanyang lakas upang turuan ang mga aswang na mamuhay ng mapayapa kasama ng mga tao. Ngunit alam ni Isabela na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Marami pa ring nilalang nananatili sa dilim at marami pa siyang kailangang gawin upang masiguradong magtagumpay ang liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Si Isabela, ang anak ng hari ng aswang, ay naging isang simbolo ng pag-asa sa isang mundo ng puno ng takot at misteryo. Wakas.